Magandang buhay at mabuting tao, mga bata at magulang. Narito naman tayo upang pag-aralan sa GMRC ang kalinisan sa sariling pangangatawan. Kaya dapat habang bata ka pa, alam mo na dapat at importante na maging malinis tayo sa ating pangangatawan. Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, ang mata ay nasa laptop, tablet, cellphone, o TV. Sabi dito, laro tayo. So ngayon, maglalaro tayo, huhulaan mo kung ano ako. Tignan ko nga. Sabi dito, ako ay parte ng iyong katawan. Dalawa ako. May dalawang itim na bilog. Ano ako? Sige nga, isipin mo nga anong parte ng katawan mo ang dalawa at may dalawang itim na bilog. Isigaw ang sagot. Mahusay. Ito ay ang mata. Turo mo nga ang mata mo. Yan. Sunod. Ako ay parte ng iyong katawan. Maaari akong mahaba o maikli. Madalas kulay itim ako. Maaaring unat, kulot ako. Ano ako? Sige nga. Ano kaya yan na mahaba? Pwedeng mahaba, pwedeng maiksi, pwedeng kulay itim, pwedeng unat o diretso, pwedeng kulot. Sigaw mo ang sagot mo. Magaling. Buhok. Isa pa. Ako ang iginagamit upang malinis ang iyong kuko. Ako ay ginagamit upang maging malinis ang iyong kuko. Ano ako? Sigaw ang sagot. Dali! Magaling. Nail cutter. Ako ay iyong ginagamit upang maging maputi ang ngipin at bumango ang iyong hininga. Ano ako? Sige nga. Sigaw ang sagot. Magaling. Toothbrush at toothpaste. Mahusay. Ngayon, simulan na natin ang aralin. Sabi dito, upang tayo ay hindi dapuan ng kahit na anong uri ng mga sakit, kailangan natin maging malinis sa katawan. Ikaw ba bilang isang bata, naliligo ka ba araw-araw? Magaling. Kailangan nating maligo araw-araw, linisan ang mga parte ng ating katawan upang hindi tayo dapuan ng kahit na anong sakit. Ngayon, alamin natin, sabi ng dalawang bata, ano-ano ang dapat nating linisan sa ating katawan? Ikaw ba alam mo kung ano ang dapat na nililinis iyong katawan? Mahusay. Alamin na natin. Una ay ang buhok. Hawakan mo nga ang buhok mo. Ayan. Makikita mo sa taas, buhok ng lalaki, sa baba, buhok ng babae. Sabi dito, gumamit ng shampoo upang maging malinis at mabango ang iyong buhok. Gumagamit ka ba ng shampoo? Gumamit ka din ng suklay upang maging maayos ito at hindi gulo-gulong tingnan. Yan, may shampoo at suklay ang ginagamit sa ating buhok. Bawal. Pag sinabing bawal, hindi mo dapat gagawin sa iyong buhok. Una, huwag matutulog na basa ang buhok. Huwag kang manghiram o makigamit ng suklay ng iba upang hindi ka mahawa sa kuto. Ibig sabihin, ang suklay, dapat may sarili ka. Hindi ginagamit ni ate, hindi ginagamit ng kalaro. Ikaw lang ang gumagamit. Huwag magpakulay palagi ng iyong buhok. Siyempre, bilang isang bata, bawal ka magpakulay ng buhok. Dapat ito ay kulay itim. Huwag masyadong mahigpit ang pagtali sa buhok upang hindi magputol-putol ang buhok. Kasi minsan sa sobrang higpit ni mami mag-ipit, nabubuhol na yung buhok
o kaya napipigtas na yung mga hibla ng buhok mo. Baka ikaw ay makalbo o mapanot. Kaya iingatan mo ang iyong buhok. Sunod na dapat mong alagaan at linisan ay ang iyong mata. Mahalaga ang mata. Gumamit ng malinis na tubig, tuwalya, tissue o wipes para sa iyong mata upang maalis ang muta o dumi nito. Huwag kang gagamit ng maruming tubig sa iyong mata. Mga bawal daw sa mata, huwag mong gagawin sa iyong mata. Huwag tusukin ang mata ng kahit na anong matulis na bagay o maglagay ng kahit na maliit na anong bagay sa iyong mata. Huwag masyadong malapit sa TV, cellphone, tablet o laptop ang iyong mata dahil maaari kang maagang lumabo ang iyong mata. Huwag kuskusin ng kuskusin kung ito ay makati. Huwag nagsuot ng salamin sa mata, lalo na kung ito ay may grado. Halimbawa, nakita mo yung salamin ni Lola, sinuot mo dahil gusto mo lang tingnan kung bagay sa'yo. Huwag na huwag. Dahil baka ikay mahilo at masanay ang iyong mata na may grado ito at may salamin. Kaya ingatan ang iyong mata gamit ang malinis na tubig, tuwalya, tissue o wipes. Sunod na dapat nating ingatan at linisan ay ang ating tenga. Gumamit ng cotton buds o malinis na tuwalya upang linisin ang tenga kung kinakailangan o pagkatapos maligo. Kasi yung tenga natin nagkakaroon yan ng dumi. Maaaring dumi. Yan, papasukan ng dumi. Diba? Yung sinasabi nyo minsan na, hey teacher, basa yung tenga, diba? Kaya minsan merong parang dumi doon, no, sa may tae doon sa tenga ko. Gagamit ka ng cotton buds o kaya si mami ang maglilinis ng tenga mo. Bawal gamin sa tenga. Huwag tusukin ang tenga ng kahit na anong matulis na bagay gaya ng stick, ano pa ba, lapis, ayan, wag na wag. Baka ikaw ay mabingi. Huwag ka din maglalagay ng kahit na anong maliit na bagay sa butas ng iyong tenga dahil baka ito ay magbara at ikaw ay mabibingi. Bawal o huwag sisigaw ng malakas sa tapat ng tenga dahil maaari kang mabingi o kaya yung nagpapamusic ka ng sobrang lakas tapos yung speaker nasa tenga mo, huwag na huwag. Mag-ingat na huwag mapasukan ng tubig ang tenga, lalo na kapag nagsiswimming. Di ba pag tayo nagsiswimming, lumulubog tayo, minsan napapasukan ng tubig ang tenga, iingatan natin. Sunod na dapat ingatan natin ay ito pa pala, huwag mo daw hahayaan na marumi ang tenga. So halimbawa, pagkaligo mo, pwede ka magpalinis kay mami ng iyong tenga gamit ang cotton buds. Okay, sunod na dapat ingatan at linisan ay ating ngipin at dila. Gumamit ng toothbrush at toothpaste upang pumuti ang ngipin at gumango ang hininga. Ang dila ay linisan din, magsipilyo ka ng 3 beses. Umaga, sa tanghali at sa gabi, dapat ikaw ay nagsisipilyo. Huwag gawin sa iyong ngipin at dila. Huwag magpalagay ng hikaw sa dila. O bilang bat, syempre, hindi ka pa maglalagay ng hikaw sa dila mo. Diba? Sunod, huwag manigarilyo. Kasi alam niyo ba mga bata, pag naninigarilyo si tatay o kahit sino man, di ba minsan may amoy ang bibig natin pag sila'y naninigarilyo, kaya dapat huwag manigarilyo. Huwag gawin pambukas ng tansan o kahit na sitsirya ang iyong ngipin. Gumamit ka ng gunting kung kinakailangan. Huwag mong gamitin ang ngipin mo. Huwag kumagat ng matitigas na pagkain kasi baka maputol ang iyong ngipin. Huwag agad tikman ang sabaw o pagkain kung ito'y mainit pa
kasi baka mapasok ang iyong dila. Ingatan ang iyong ngipin at dila. Sunod na aalagaan natin at linisan ay ang ilong. Gumamit ng malinis na tuwalya, tissue o wipes para sa iyong ilong kapag ito ay lilinisin. Kasi di ba pag may sipon tayo, kailangan natin suminga. Gumamit ka ng wipes, tuwalya or tissue at itapon sa tamang lagayan. Huwag kang sisinga lang basta-basta. Lalo na kung ikaw ay may kulangot. Tama. Pag may kulangot ka, gagamitin mo ang tuwalya, tissue o wipes. Hindi yung kukunin ng daliri mo at ipapahid mo kung saan-saan. Bawal gawin sa ilong. Una, huwag mong tutusukin ang butas ng iyong ilong ng kahit na anong matulis na bagay o maglagay ng maliliit na bagay. Huwag mag-spray ng pabango sa loob ng iyong ilong. Medyo layuan mo o kaya mag-spray ka sa iyong balat o braso bago mo amuyin. Sunod na dapat alagaan at linisan ay ang katawan. Siyempre, ang ating katawan. Gumamit ka ng sabon upang malinisan ang buong katawan. Gumamit ng tuwalya upang ikaw ay matuyo ang balat. Diba? Pagkatapos mo maligo, magsabon, ng tubig, nagbanlaw, gagamit ka ng malinis na tuwalya para ikaw ay matuyo. Huwag gagawin sa iyong katawan o balat. Una, huwag kang kamot ng kamot sa iyong balat o magputput sa balat. Diba nagkakasugat, nagkakapeklat, pumapangit ang balat. Huwag tumagal sa init ng araw. Yan, ang hilig mong laro sa labas, diba? Sobrang init. Napapaso ang iyong balat, nasusunog, kaya tayo ay umiitim. Huwag din masyadong mainit ang tubig sa pagligo. Diba pag minsan si mami sobrang init yung tubig, dapat yung katamtaman at kaya ng iyong balat. Huwag susulatan o guguhitan ng pentel pen o ballpen ang iyong balat. Diba minsan sa inyo may nagdo-drawing sa balat? Huwag na huwag. Dahil una, pangit tingnan, pangalawa, maaari kang masugatan. Naintindihan? Sunod na ito pa. Huwag ka daw gagamit ng hindi sa iyong mga damit, tuwalya, panty o brief. Ibig sabihin, ang damit na sinusuot mo, dapat ay sa'yo lang. Hindi ka nanghihiram. Dahil maaaring halimbawa, nang hiram ka ng damit, hindi mo alam, hindi pala naliligo yung pinaghiraman mo ng damit o kaya ng tuwalya, o kaya ng panty o ng brief, maaari kang mahawa sa kanya. Naintindihan? Sunod na iyong iingatan at aalagaan ay ang iyong kuko. Gumamit ng nail cutter upang bawasan iyong kuko at ito ay maging malinis tingnan. Kasi di ba minsan kumukuto tayo ng kulangot, yung mga lupa-lupa nalalagay sa kuko, kaya kailangan ginugupit natin yon ang kuko para maging malinis. Minsan nagkakamay tayong kumakain. Ang haba ng kuko mo, hindi mo alam, may mga germs, dumi sa mga loob ng kuko mo. Kaya dapat ginugupitan mo ang kuko at naguhugas ka ng kamay. Mga bawal gawin sa kuko. Huwag magpapahaba ng kuko, lalo na bata ka pa. Hayaan mo na yan si mami, tita, ate. Importante habang bata ka pa lang, malinis na ang iyong kuko at huwag magpapahaba. Dahil kapag mahaba ang kuko, maaari tayong makasakit ng kapwa, di ba? Maaaring yung kuko mo ay sumabit sa kanyang balat at masugatan. Huwag kagatin ang kuko o ang balat sa kuko. Ginagawa niyan minsan. May nakita kayong balat sa kuko, kinakagat nyo, di ba? O kaya tinatanggal nyo, huwag na huwag. Gumamit ka ng nail cutter, magpatulong kay mami ng mag-nail cutter ng kuko. Huwag tusukin ang loob ng kuko. Kasi syempre, minsan may nakikita, pag mahaba na yung kuko, may dumi tayo nakikita sa may loob ng kuko. Kinukutkot natin minsan ng gunting, ng stick, ng dulo ng lapis. Huwag na huwag. Naintindihan? Huwag muna magpalagay ng mga disenyo o pakulay sa kuko habang bata pa. Ibig sabihin, yung mga nilalagay na parang mga diamond, design, mga cutics, yan yung may mga colors sa kuko,
huwag muna kasi kayo ay bata pa. Iingatan muna natin yung mga balat natin. Naintindihan po? Okay, ha? Sa ngayon, ayun ang ating aralin. At ngayon, handa ka na bang may sagutan sa iyong GMRC notebook? May natutunan ka ba? Mahusay. Paalam!